Pinagpalang tanghali sa inyong lahat at welcome po sa ating Awakening of Faith program. At narito na naman tayo sa programa na napakabuluhan na gigising ng inyong pananampalataya. Kaya kung maaari po ay ihandaan nyo na po ang inyong tubig upang mamaya sa ating prayer of agreement ay babasbasan ni Pastor at ipapanalangin din ang mga prayer requests na ilalagay nyo sa ating comment section. At imi-minister niya rin ang bautismo ng banal na espiritu sa bawat isa sa inyo. Kaya kung maaari, tumuto ka mula umpisa hanggang sa huli. Pwede mo rin ihanda ang iyong Biblia upang kapag may binasa tayong Bible verse ay pwede mong markahan sa iyong Biblia. Kaibigan, kung kailangan mo ng kausap, meron kang problema, mag-reach out ka lang. Nandiyan ang ating helpline at handa kami na sumagot sa iyo, ipanalangin ka, advisean ka kung anong kailangan mong gawin para maresolbahan ang problema na ito. Pero tandaan mo, hindi ka nag-iisa, handa ka naming tulungan. Kaya pakiusap, mag-reach out ka at matatanggap mo ang pagpapala ng Panginoong Diyos. At gusto ko na imbitahan ang bawat isa sa inyo na magpunta ngayong araw ng Biyernes at magdala ng rosas para ito ay pahiran ng banal na langis. Kung ikaw ay malapit sa ating main church, main cathedral sa UCKG Building, General Rojas Avenue, Araneta City, Cubao. So magpunta ka or scan mo ang QR code at malalaman mo ang address ng pinakamalapit na UCKG Help Center sa iyong lugar. Pero maganda na ikaw ay magpunta. Kung hindi mo alam kung ano yung mga susunod na services, ay tumawag ka sa ating helpline at yung pastor sasabihin sa iyo ang mga susunod na service o yung main service ng church na yun. Amen? Pakiusap, tulungan mo kami na i-like at i-share ang programang ito. At marami ang makapanood din at sila rin naman ay tumanggap ng pagpapala dahil sa gawain na ito. Magbabalik tayo sa ating Awakening of Faith program pagkatapos ng malakas na testimony na ito. Ako po si Arlene Boris. Gusto ko po ipakilala na yung pagkatao ko noon. Ako po ay isang mahiyain na babae. Yung magdesisyon na diretsong desisyon. Yung magplano na walang gabay sa Diyos. Yung kagustuhan ko lang ang matutupad at saka ako yung klaseng na babae na magalitin. Noon din is nakasama ako ng mga bad friends, bad groups, lalo na't nung nandoon pa ako sa ibang bansa na nagtatrabaho. At nakikilala ko yung Universal Church nung nasa Facebook kasi na-flash yung Universal Church sa Taiwan at nakita ko yung mga post nila. Dahil naranasan ko yung lungkot sa buhay ko dahil nag-iisa lang ako doon. Pag dating ng linggo, yung day off time ko, may nakilala ako na babae na member na pala siya sa simbahan. Yung first time ko napunta, 2015 January. So every day off, talagang nasa church na ako. Nagdesisyon na akong pumupunta doon kasi nagustuhan ko yung mga narinig ko na mga boses na galing sa Diyos. Dahil yun ang hinahanap ko dahil sa naranasan ko na lungkot at saka malayo kasi sa family. At doon ko rin narinig yung gaano ka-importante yung merong Espiritu Santo. Nagsisik naman ako ng Espiritu Santo noon. Pero hindi ko pa natanggap. Akala ko yung natanggap ko na. Pero hindi pa pala. Yung umuwi ako sa Pilipinas, ang desisyon akong umuwi. Kasi marami akong problema sa family ko, sa asawa ko. Ang nalaman ko na hindi pala ako nakatanggap ng Espiritu Santo kasi andito pa yung kirot sa puso ko, yung galit pa. Kasi galit ako sa asawa ko. Ganon. At saka yung nag-continue kami dito, yung meron ng Universal Church sa Cebu.
nagsisik talaga ako at siniseryoso ko. At yung galit na nasa puso ko ay isi-surrender ko sa Panginoon na ayaw ko noon kasi gusto kong matanggap yung Espiritu Santo. Kaya nag-usap kami ng asawa ko at pinatawad ko siya. Nagpatawad kami. Puro kami nagpapatawad at nag-continue kami na magsimba dito linggo-linggo para isik yung Holy Spirit kasi nakita ko na pinaka-importante na merong Espiritu Santo sa buhay natin dahil wala tayong magagawa kung wala ang Panginoong Hesus. Nakita ko yung pinaka-importante talaga. Kaya yung campaign ng Israel, sinasali ko yung campaign ng Israel kasi nagkasabay din yun yung campaign at Israel at saka 21 days fast of Daniel. At siniseryoso ko talaga kasi eager ko talaga na matanggap yung Espiritu Santo. Yung natanggap ko na yung Espiritu Santo sa campaign na yun, ang tuwa-tuwa ko kasi ang tagal ko nang nagsik at yun lang ang panahon nga natanggap ko siya. At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sinagot niya yung mga hiling ko sa Kanya. Ang ganda ng pakiramdam, hindi lang sa pakiramdam, dahil nakikita ko yung power ng Panginoon na gumagalaw talaga sa buhay namin mag-asawa at sa pamilya ko. Parang hindi ko ma-explain ang tuwa. Sometimes parang maamis talaga ako kasi lahat ng mga hiling ko is pinakinggan ng Panginoon. Not like other, nung noon pa is kahit nasa simbahan ako, yung mga hiling ko is walang sagot. Pero ngayon na mayroon na akong Espiritu Santo, lahat ng mga hiling ko sa Kanya ay sinagot niya. I have desire also to serve God. Andito na kami ngayon sa Calib Grove. Yung mga anak ko nasa BYG Grove. At nakasali na rin ako sa PCA meeting dahil gusto namin na paglingkuran ang ating Diyos. Maraming salamat po. Nagbabalik po tayo sa ating Awakening of Faith program at ngayon tumungo tayo sa napakalakas na mensahe na meron ng ating programa ngayon. Gaano ba kahalaga o importante ang pagkakaroon ng presensya ng Diyos Ama? So, yan ay pwede nating maikumpara sa kwento sa Biblia patungkol sa alibughang anak o yung anak na naglayas sa presensya ng kanyang ama. So, basahin natin dyan sa aklat ng Lucas chapter 15 verse 11. Nakasulat. Sinabi ni Jesus na may isang tao na may 2 anak na lalaki at sinabi ng nakababata sa kanila sa kanyang ama, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng kayamanang nauukos sa akin. At tinati niya sa kanila ang kanyang pag-aari. At magkaraan ng ilang araw ay tinipon ng nakababatang anak ang lahat ng kanya at naglakbay patungo sa isang malayong lupain. At doon nilustay ang kanyang kabuhayan sa maaksayang pamumuhay. Ito ay katulad ng mga tao na nagpupunta sa simbahan at ang nais nila hindi ang presensya ng Diyos Ama. Pero ang nais nila ay pagpapala lang. Gusto nila ng pagpapala dahil naiisip nila na ito ang makakatulong para magtagumpay sila sa kanilang paglalakbay sa mundong ito. Magtagumpay sila sa lahat ng kanilang mga plano, binabalak o ninanais gawin sa buhay na ito. Pero ano kaya ang nangyari matapos na yung anak na yon na umalis sa presensya ng Diyos Ama, na dala-dala lamang yung, pwede nating sabihin, yung pagpapala niya o yung mana niya mula sa kanyang anak. Basahin natin dyan. Nang magugol na niyang lahat, ay nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon at siya ay nagsimulang mga ilangan. Kaya't pumaroon siya at sumama sa isang mamamayan sa lupaing iyon na nagpapunta sa kanya sa kanyang mga bukid upang magpakain ng baboy. At siya'y nasasabik na makakain ng mga pinagbalatan na kinakain ng mga baboy.
at walang sino mang nagbibigay sa kanya ng anuman. So, yung kayamanan na dinala niya sa paglalakbay, lahat yun ay nalustay niya, naubos niya, hanggang sa siya ay naghirap. To the point na kailangan niyang magtrabaho para sa iba at hindi sapat yung kita niya. At anong ginagawa niya na lang? Siya ay nandoon. Kung ano yung pagkain ng baboy, ganun din naman ay kinakain niya. So, ang buhay niya talaga ay naging miserable. At ganun din, yung mga tao na mas pinipili yung pagpapala kaysa sa presensya ng Diyos Ama. Itong mga taong ito, sooner or later, sila ay mauubusan ng kanilang pagpapala. At paano na? Darating problema, kahirapan, darating ang mga kawalan, darating na ang buhay nila ay maging miserable. At dahil doon, mauwi sila sa walang-wala. At dahil doon, magiging pulubi sila sa mundo na ito. Tunay na nangangailangan. So, ano kaya ang nangyari pagkatapos na pagdaanan niya itong mga mahirap na sitwasyon? Nakasulat pa diyan. Subalit nang siya'y matauhan, ay sinabi niya, ilan sa mga upahang lingkod ng aking ama ang may sapat at lumalabis ng pagkain, ngunit ako rito'y namamatay sa gutom. Titindig ako at pupunta sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Ituring mo na ako na isa sa iyong mga upahang lingkod. So ano nangyari? Itong lalaking ito ay natauhan. At sinabi niya, nung nandun pa ako sa presensya ng Ama, ang buhay ko ay merong kasaganan. Hindi ako nagkukulang o hindi nawawalan. Bagkus, sobra-sobra at dumadaloy ang pagbibigay sa akin ng aking mga pangangailangan. At lahat ito ay binibigay ng aking Ama. At ganoon din naman, kaibigan. Kung gaano kaimportante na hindi lamang habulin mo ang pagpapala na binibigay sa iyo ng Diyos. Subalit ang habulin mo ay matanggap ang presensya ng Diyos Ama. Kapag nasa iyo ang banal na Espiritu, ikaw mismo yung blessings. Ang buhay mo ay kompleto, ang buhay mo ay merong kasaganahan, ang buhay mo ay magtatagumpay sa lahat ng banda. Dahil ang Espiritu ng Diyos, ang presensya ng Ama ay nandyan sa loob mo. Kaibigan, hindi ka pwedeng mawalan o maging miserable o magdusa sa buhay na ito. Bagkus, dito sa buhay na ito, dito sa mundo, ikaw ay magkakaroon ng sobra-sobrang pagpapala. Biyaya, hindi natatapos. May kita mo na ang buhay mo ay maging kompleto. Ang lahat ng mga aspeto ng buhay mo ay kakikitaan mo ng mga pagbabago. Yes, mayroong mga problema, pero lahat ng ito ay mariresolbahan sa tulong at ng gabay at kapangyarihan ng Banal na Espiritu. At hindi ka lang niya gustong pagpalain dito sa lupa. Pero ganun din naman ay pagpapalain ka niya doon sa kaharian ng langit. Amen? So, ano ang nangyari pagkatapos? Siya'y tumindig at pumunta sa kanyang ama. Subalit habang nasa malayo pa siya, ay natanaw siya ng kanyang ama at ito'y awang-awa sa kanya. Ang ama'y tumakbo at niyakap at hinagkan siya. So, ganun din naman yung kagustuhan ng Ama nating nasa langit, na matanggap ninyo ang kanyang presensya, ang kanyang banal na Espiritu. Pero again, matatanggap mo lang ito kapag nagbalik loob ka sa kanya, nagsisi ka sa kanya, at nagdesisyon ka na isuko mo ang buong buhay sa kanya para paglingkuran siya o gawin kung ano ang kalooban niya. At kapag ginawa mo yan, anong gagawin ng Ama? Ibibigay niya ang kanyang presensya sa iyo, hakan ka, yayakapin ka, at hindi niya na gusto pa na mawalay sa iyo. Kaya nga, gusto niyang ibigay ang banal na Espiritu na nandyan sa iyong kalooban. Amen? At yung isang lalaki, yung isa niyang kapatid, napansin kung ano yung ginagawang trato ng Ama sa kanya at napapaisip na rin yung kanyang anak, ako matagal na akong nandito, pero hindi man lang ako binigyan ng ganyang atensyon ng aking ama. At ano ang sinabi ng kanyang ama sa kanya? Nakasulat ay ganito. Verse 31.
At sinabi niya sa kanyang anak, ikaw ay palagi kong kasama, at ang lahat ng sa akin ay sa iyo. Kaibigan, napakalakas. Kapag nasa iyo ang banal na Espiritu, ay lagi mong kasama ang Diyos. At kung anong meron ng Diyos, ay ibibigay niya sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. So kaibigan, kung meron kang dapat matanggap, kailangan mong masakop sa buhay na ito, walang iba kundi ang banal na Espiritu sa iyong buhay. Saan ka man naroon, nandun ang Ama, saan ka man naroon, ang lahat ng meron ng Diyos, ang kanyang pagpapalang, kanyang kaligtasan, ay bibigay niya sa iyo. That's why, isang paraan para matanggap ang Holy Spirit ay kapag ikaw ay kasali sa 21 days of fast of Daniel. Pero bakit? Kasi tinutuon mo ang iyong sarili sa Kanya, tinutuon mo ang iyong isip sa Kanya, at inaalam mo ang Kanyang kalooban sa iyong buhay. So by this, mas napapalapit ka sa Panginoon Diyos at mas gugustuhin ng Diyos na ibigay niya sa iyo ang banal na Espiritu. Kasi kahit ikaw, hindi mo gusto na ibigay ang iyong presensya sa isang tao na hindi naman nagbibigay ng atensyon sa iyo. So gusto mo yung tao na yon, bigay ng atensyon sa iyo at nandyan ka magbibigay rin ng atensyon sa Kanya. At ito yung nais ng Ama sa bawat isa sa atin in this 21 days of fast of Daniel. At ganun din naman, ito yung nais ng Panginoon Diyos para sa atin na sumasali sa campaign of Israel. Para saan ba ang campaign of Israel? Ito ay para turuan tayo na isuko ang ating buong buhay sa Diyos. Ang ating isip, ang ating spiritual, physical, or even yung ating finances. Ay isuko natin sa Panginoon Diyos. Ibigay natin sa Diyos kung ano yung hinihingi niya sa atin. Pastor, meron ako mga katanungan patungkol dito sa 21 days of fast of Daniel o dito sa campaign of Israel. So kaibigan, you can check yung helpline and, itanong mo sa amin. At nandiyan kami sasagot sa iyo. So, gawin mo ang lahat. Gawin mo ang lahat na matanggap mo ang presensya ng Panginoon Diyos. At kung gagawin mo yan, yung Diyos hindi papalya na ibigay ang kaligtasan, ang lahat ng meron siya sa iyong buhay. Amen? So kaibigan, pagpalain kayong lahat ng Diyos. At kung nandiyan ang inyong tubig, itaas ninyo ang tubig at pumasok tayo sa ating prayer of agreement. Hello, magandang araw sa inyong lahat. Welcome po sa ating panibagong prayer of agreement. Alam ko na nasa kamay nyo na yung bote ng tubig ninyo. At ngayon, gumawa tayo ng panalangin. Ipikit ninyo ang inyong mga mata sa pangalan ni Jesus. Panginoong Diyos, itinataas ko ang mga bote ng tubig na ito. Na sino man sa kanila yung may mga sakit at karamdaman, sila man ay nasa ospital, sila man ngayon ay nakaratay sa kanilang tahanan, Panginoon, at wala silang magawa. Panginoon, gamitin mo ang tubig na ito na tanggapin nila ang kanilang kagalingan at ang kanilang kalakasan. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Kaibigan, manampalataya ka. Uminom ka sa tubig na ito ngayon at tanggapin mo ang iyong kagalingan. Ikaw ay pinapagaling ngayon ng Panginoong Jesus. Sa oras na uminom ka nito, tatanggapin mo ang kagalingan mo. Kaya uminom ka ngayon sa pangalan ng Panginoong Diyos. At dinidetermina ko na kayo ay malakas na, magaling na sa inyong mga sakit sa pangalan ng Panginoon. Aking Diyos, pinapanalangin ko rin po ngayon lahat ng mga nag-connect sa program na ito, aking Diyos. Na anuman ang kanilang mga problema, paghihirap, tulungan mo silang mapagtagumpayan ito, Panginoong Diyos. Tulungan mo sila na malampasan ito, Panginoon. Lalong-lalo na sa mga taong kasama sa campaign na ito, aking Diyos, na yung Espiritu mo, yung inuuna nila, aking Diyos. Kaya ibuhos mo sa kanila, Panginoon, ang kailangan nila, aking Diyos. At naniniwala ko, Panginoon, na ngayong oras na ito, tinatanggap na ito ng iyong mga anak sa pangalan ng Panginoong Diyos. At naniniwala ko ngayon, Panginoon, na sila'y matagumpay na. Sa pangalan ng Panginoon, kung kayo ay naniniwala, sabihin ninyo ngayong Amen. Amen. So kaibigan, I believe na kayo ay pinagpala na ng Panginoong Diyos. And I believe na kayong may mga sakit ay magaling na kayo. Amen. Kung ikaw, kaibigan, kailangan mo ng tulong. Kailangan mo ng gabay ng Diyos. Huwag mong papalampasin ang araw na ito. Ito ay Biyernes, na kung saan binibigyan tayo ng direksyon ng Diyos kung paano natin mapagtagumpayan
ang ating mga problema. Huwag mo rin kalimutan ngayong araw na magdala ng rosas na i-anoint sa simbahan natin para dalhin mo yung pagpapala sa iyong tahanan. Kung ikaw ay malapit sa isang simbahang universal, ikaw ay magpunta. At sigurado ako, pagpapalain ka ng Panginoong Diyos. Kung ikaw ay naman ay taga Isabela, dito sa Isabela meron tayong church. Ito ay nasa Ilagan City. Kaya iniimbitahan ko kayo. Ang ating address ay 2nd floor, Kim Chua Building, Maharlika Highway, Barangay Kalamagi, 1st, Ilagan City, Isabela. Tayo ay nasa taas ng Rising Dragon at malapit sa East West Bank. Kung ikaw ay available today, dumaan ka. Dahil nandito kami para tulungan ka. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Magkita tayong muli. Paalam.